kalsada ho kami. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang ospital na tumanggi o manong tumanggap kay Hazel. Tao po. Hi. Good afternoon po. I'm Maki Pulido po from GMA 7. Kasama ko po yung mga taga-Reporter's Notebook. Okay lang ho. Wala mo ng video. Ang nakausap natin ay yung officer in charge ng ospital. Sabi niya, hindi pa raw sila makapagbigay ng pahayag kasi ang gustong makausap muna, bago sila magbigay ng pahayag, ang gusto munang makausap ng medical director ay yung mismong doktor na tumingin dun sa bata na malapit ng manganak. Ang problema, yung doktor na yon out of town daw. Walang may bigay na dahilan pero basta out of town daw at hindi pa raw nila masabi kung kailan babalik. Ano pong masasabi nyo ngayon? Makalipas ang ilang araw, muli kaming nag-follow up sa kanilang sagot. Nagmakaawa daw po sa emergency. Wala pang opisyal na pahayag ang ospital tungkol sa di umano'y naranasan ni Hazel. Pero bukas ang Reporter's Notebook sa kanilang panig. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang Department of Health tungkol sa nangyari, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot. Samantala, patuloy namang minomonitor ng barangay at ng Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Lemery, Batangas, sina Hazel at kanyang bagong silang na sanggol. Pinadalhan din sila ng groceries at mga gamot habang patuloy silang nagpapagaling. Ang aming pong tanggapan ay palagi pong bukas para po sa mga counseling, para malampasan po nila ang pangyayari pong ito. Ang ina naman ni Hazel, gusto raw mabigyan ng hustisya ang anak dahil sa ginawang pagtanggi ng ospital sa kanyang anak. Gusto ko makapanagot ng kanunang anak ko, yung mga nurse na gumawa sa anak ko. 2 buhay yun, nanganganib nung araw na yun, hindi nila tinulungan. Sana ho, wag nang maulit kahit sinong buntis ang nangyari ho sa anak ko. Dapat lang naman ho nila tanggapin kung saan ho silang ospital dalhin. Dahil ho, nahihirapan ho dahil buhay ho ang pinag-uusapan. Palaging sinasabi ng pamahalaan na may mga programang nakalaan para protektahan ang mga nagdadalang tao at mga bagong silang na sanggol. Bata. Pero sa pagkakataong buhay na ang maaaring maging kapalit, malinaw na may kakulangan at marami pa rin ang napagkakaitan ng karapatan sa atensyong medikal. Kaya ang tanong, hanggang kailan nga ba magtitiis ang mga kagaya ni na Hazel at Baby Cheska?